Sa mundong ito, madalas nating akalay na tayo ang nagpapatakbo ng laro. Ngunit minsan, ang taong itinuturing nating angkor o ang nagpapatatag sa atin ang siya palang may hawak ng lahat ng kontrol. Ito ang kuwento ni Mark, isang lalaking naakalang kontrolado niya ang lahat hanggang sa isa-isang gumuho ang kanyang mundo dahil sa sarili niyang kasinungalingan. Ang amoy ngang channel number 5 ng ibang babay ay nakakapit pa rin sa kanyang kuwelyo nang paikutin ni Mark ang susi sa kandado. Alauna sa ng madaling araw. Inaasahan niya ang nakasanayang routine ang bangong ng bagong timplang kape, ang tunog ng balita sa umaga, at ang kanyang asawang si Elena na naghihintay sa kusina ng may matamis at mapagtiwalang ngiti na dati ay kinainisan na niya. Handa na ang kanyang makasinungalingan. Isang late dinner kasama ang kliyente, naubusan ang baterya, o nakatulog sa sofa ng opisina. Pumasok siya, handang gampanan ang kanyang papel. Ngunit hindi lang tahimik ang bahay. Ito ay parang hungkak. Walang kape, walang balita, at sa marmol na isla kung saan laging nakahain ang kanyang almusal. Mayroon lang isang makapal na Manila envelope na may tatak nga abogado. Hindi pa alam ni Mac. Pero ang buhay niya ay nagtapos na 5 oras ang nakalilipas. Ang ulan ay humahampas sa mga floor-to-ceiling windows ng penthouse suite sa Shangri-La. Sa loob, ang hangin ay mainit, mabigat sa amoy ng mamahaling room service at ang natitirang muski na amoy ng pagtatalik. Si Mark Sterling ay nakaupo sa dulo ng king-size bed, ikinakabit ang kanyang mga cufflinks. Ginto ang nga ito. May nakaukit na kanyang initials na MS. Regalo ngang kanyang asawang si Elena para sa kanilang 10 anibersaryo noong nakaraang buwan. Hindi niya ito tiningnan habang ikinakabit niya. Ang kanyang atensyon ay nasa refleksyon sa salamin sa kabilang panig ng silid at sa babaeng nakabalot pa rin sa makumot sa kanyang likuran. Aalis ka na? Bulong ni Jessica. Ang boses ay mabigat pa sa anto. Naunat siya na parang pusa. Sadya at mapangakit. Siya ay 24 anyos, ambisyosa at may uringang nag-apoy na enerhiya na nagpaparamdam kay Mac na siyang master ng universe. Lahat ng wala kay Elena ay nasa kanya. Maingay, mapanghingi, at exciting. Kailangan ko na, sabi ni Mark, habang kinukuha ang kanyang blazer. Iniisip ni Elena na nasa Davao ako para sa magulong merger ng Dambuhalang Davis account. Ang flight ko ay darating sa loob ng 2 oras. Kung hindi ako makakawing 7:10 para maligo at magpalit, masisira ang timeline. Tumawa si Jessica, isang mababa at parang garalgal na tunog. Ikaw at ang timeline mo. Umarta ka na parang FBI ang asawa mo. Si Elena lang yan. Ano ang gagawin niya? Ipakbabake ka ng at tatanungin kung maganda ang flight mo. Ngumisi si Mark? Tinitingnan ang kanyang Rolex. Eksakto ang gagawin niya. Yan ang ganda roon, Jess. Si Elena ay safe. Siya ang anchor. Hindi mo pinoproblema ang anchor. Hahayaan mo lang itong humila sa ilalim habang ikaw ang nakmamaneho ng barko. Pinaniwalaan niya ito. Sa loob ng huling 2 taon, si Mark Sterling, ang CFO ng Sterling Vance Architecture, ay namuhay ng doblang buhay na itinuring niyang obra maestra ng logistical planning. Mayroon siyang perpektong bahay sa Forbes Park, Makati. Mayroon siyang perpektong tahimik na asawa na nag-ayos ng kanyang bahay. Nag-host ng kanyang mga dinner party at hindi kailanman nagdatanong tungkol sa mga unexplained withdrawals o late nights. At nariyan si Jessica, ang dating marketing intern, na nudging executive assistant, na nagbibigay sa kanya ng adrenaline rush na hinahangad niya. Ramdam ni Mark na siya ay invincible. Nakumbinsi niya ang sarili na deserve niya ito. Nagtatrabaho siya na 80 oras bawat linggo. Nagdadala siya ng milyon-milyon para sa kumpanya. Bakit hindi siya magkaroon ng konting extra? Si Elena ay may garden club, charity auctions, at mga libro. Masaya siya sa kanyang maliit na domestic bubble. Pinoprotektahan niya ito. Sa totoo lang, ignorance is bliss.
Kailan mo sasabihin sa kanya? Tanong ni Jessica. Habang umupo at ibinabalot ang kumot sa sarili. Nawala na ang pagiging mapaglaro sa kanyang boses, napalitan ng naging insistence na nararamdaman niya nitong mga huling araw. Bumuntong hininga si Mark habang inaayos ang kanyang kurbata. Napag-usapan na natin ito. Hindi pa ngayon. Matatapos ang fiscal year sa susunod na buwan. Ang diborsyo ngayon ay makakagulat sa mga investors. Kailangan ko ang optics ng Happy Family Man hanggang sa makuha ng board ang aking bonus. Laging sa susunod na buwan, Mark, singhal ni Jessica. Mangyayari rin yan. Nagsinungaling siya. Wala siyang intensyong iwanan si Elena. Ang diborsyo ay magulo. Ang diborsyo ay mahal. At sa totoo lang, gusto niya na may naglalaba ng kanyang damit at nananatiling malinis ang kanyang bahay. Gusto niyang makuha ang lahat. At para sa isang lalaking tulad ni Mark Sterling, ang gusto niya, karaniwan ay nakukuha niya. Yumuko siya at hinalikan si Jessica sa noo. Bibilhan kita ng diamond studs na gusto mo para sa gala. Deal? Nakput si Jessica, ngunit tumango. Madali siyang makuha sa makumikinang na bagay. Isa pang katangyang nakita ni Mark na maginhawa. Lumabas siyang hotel room, ang mabigat na pinto ay naksara ng may finality na hindi niya napansin. Habang bumababa sa elevator, tiningnan niya ang kanyang cellphone. Walang mensahe mula kay Elena. Medyo kakaiba ito. Karaniwan. Kung nagtatravel siya, nagte-text ito ng bandang 5:00 AM. Safe flight, honey. Love you. Ngayon, blanko ang screen. Malamang ay nakatulog siya. Isip niya, tinatanggihan ang kaba. Si Elena ay parang orasan. Kung hindi siya nagte-text, ibig sabihin lang ay abala siya sa pagluluto ng paborito niyang almusal. Eggs Benedict na may Hollandaise sauce na siya mismo ang gumagawa. Lumabas siya sa malamig at maulap na umaga. Ang falet ang nagdala ng kanyang itim na Porsche Panamera. Ang siyudad ay nagigising na. Walang kamalayan sa mga kasalanan ng gabi. Nagbigay si Mark ng $100 na tip sa valet. Feeling generous. Sumakay siya sa leather seat. Ang makina ay umaling-aw-ngaw. Habang papunta siya sa SLEX patungong Makati, nagsanay siya ang kanyang nga kasinungalingan. Masyadong malakas ang turbulence sa Ohio. Ang kliyente ay bangungot, pero sa tingin ko nakuha natin ang deal. Diyos ko, namiss kita. Inulit-ulit niya ang ngali niya hanggang sa marinig na parang totu. Siya ay mahusay na sinungaling. Nagsisinungaling siya sa sarili niya sa loob ng maraming taon. Tutal. Sinasabi niya sa sarili na isa siyang mabuting provider. Sinasabi niya sa sarili na masaya si Elena. Sinasabi niya sa sarili na ang hindi alam ng asawa ay hindi makakasakit dito. Ngunit habang lumalapit siya sa kanyang patutunguhan, isang kakaibang pakiramdam ang tumimo sa kanyang tiyan. Hindi ito guilt. Matagal na niyang kinalimutan ang emosyong iyon. Ito ay isang primal instinct. Ang cellphone ay nakapatong ng tahimik sa passenger seat. Dindial niya ang numero nito. Tumunog ng 1, 2, 3. Pagkatapos, voicemail. Hi, naabot mo si Elena. Hindi ako makasagot ngayon. May iwan ng mensahe. Ang boses nito ay masigla. Magaan. Ang boses ng babaeng akala niya ay kilala niya ng lubos. Hey baba, sabi ni Mark, pinapanatiling breezy ang tono. Nakababa na, matindi ang traffic, pero dapat ay nasa bahay na ako sa loob ng 40 minuto. Naghahanap ng kape, kita tayo agad. Ibinaba niya ang telepono. Nakakunot ang no. Hindi hinahayaan ni Elena na mapunta sa voicemail ang kanyang matawag. Binuksan niya ang radyo para lunurin ang katahimikan. Mabilis siyang nagmaneho, sumisingit sa traffic, ang Porsche ay nilalamon ang distansya.
Gusto niyang makawi, mahugasan ang amoy ni Jessica, at bumalik sa komportableng balat ng isang tapat na asawa. Lumiko siya sa subdivision. Ang mga manicured hedges at bakal na gate ay dumaan na parang blur. Lumapit siya sa numero 42. Bakante ang driveway. Wala ang puting Range Rover ni Elena. Pumarada si Mark. Ang graba ay lumalagutok sa ilalim ng gagulong. Pinatay niya ang makina at naupo sandali, nakatingin sa bahay. Mukhang dati pa rin. Imposing brick colonial. Pero nakasara ang blinds. Ang porch light, na karaniwang nakabukas para sa kanya kapag nagtatravel siya, ay patay. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likod. Malamang ay pumunta siya sa grocery, pangangatwiran niya, baka naubusan ng itlog o gatas. Kinuha niya ang overnight bag. Sa trong na puno nga damit na hindi niya, sinuot para sa alibi at naglakad patungo sa pintuan. Ipinasok niya ang susi. Kumagat ang kandado. Bumukas ang pinto at ang katahimikan ay tumama sa kanya na parang physical blow. Elena! Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw. Tumalbok ito sa matataas, nakisame at sa hardwood floors, bumalik sa kanya ng walang sagot. Ang bahay ay malamig. Hindi yelo. Pero ang sterile chill ng isang lugar na hindi natirhan ng ilang oras. Naglakad siya sa kusina. Ang mga counter ay kumikinang. Walang amoy ng bacon, walang gurgling na coffee pot, tuyong-tuyo ang lababo. Elena! Tawag niya uli, mas malakas na ngayon. Ang iritasyon ay gumagapang sa kanyang tono, nandito na ako. Chinek niya ang garahe, bakante. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinrack ang location nito. Nag-share sila ng location sa kanilang iPhone. Isang feature na pinilit ni Elena para sa safety. Ilang taon na ang nakalilipas. Tinap niya ang icon nito. Location not available. Natigilan si Mark. Pinatay nito o kaya naman ay lowbat ang phone. Ang panik ay nagsimulang humalo sa kanyang kalituhan. Nasaktan ba siya? Naaksidente? Tinawag ba siya dahil sa emergency ng pamilya? Ang mga magulang niya ay nasa probinsya, pero nasa mabuting kondisyon sila. Naglakad siya pabalik sa sala, at doon niya napansin ang unang detalye na totoong mali. Ang mapainting. Sa pader sa itaas ng fireplace, nakasabit ang isang malaking orihinal na oil painting ng Italian coast, isang piraso na minana ni Elena mula sa kanyang lola. Wala na ito. Hubad ang pader. May bakas lang kung nasaan ang frame. Lumingon si Mark. Ang curio cabinet sa sulok, na karaniwang puno ang koleksyon ng ga-antique porcelain figurines, ay bakante. Nakasara ang glass doors, pero hubad ang shelves. Tumakbo siya paakyat ng hagdan. 2 baitang ang inaakyat niya. Ang kanyang puso ay humahampas sa kanyang tadyang. Elena! Pumasok siya sa master bedroom. Ang kama ay mayos na mayos, military style. Pero ang pintong closet ay nakabukas ng malapat. Naglakad si Mark patungo ron ng dahan-dahan. Ang site niya ng walk-in closet ay hindi nagalaw ang kanyang suit, polo, sapatos, lahat ay eksaktong nasaan niya iniwan. Tumingin siya sa kaliwa, sa site ni Elena, wasak ito. Wala nang laman ang marek. Ang shelves kung saan nakalagay ang mga handbag nito ay bakante. Ang shoe rack ay hubad. Pati ang mga velvet hanger ay wala na. Hindi lang siya nag-impake. Binura niya ang kanyang sarili sa silid. Nakatayo si Mark dun, ang kanyang hininga ay maikli at mababaw. Hindi ito biyahe. Hindi ito eran. Alam nito, ang realization ay tumama sa kanya. Pero ang kanyang kayabangan ay agad lumaban. Paano niya malalaman? Maingat siya. Gumamit siyang burner phone para kay Jessica. Nagbayad siya para sa mga hotel gamit ang cash o sa pamamagitan ng Shell Company account. Hindi detective. Si Elena. Isa siyang simpleng babay na mahilig sa paghahalaman at historical romance novels. Wala siyang kapasidad para sa ganito. Lumingon siya pabalik sa silid. Ang isip niya ay mabilis na tumatakbo. Nasaan siya? Kailangan kong tumawag pulis.
Hindi ako pwedeng tumawang pulis. Paano kung sabihin niya sa kanila? Ang kanyang mamata ay tumama sa nightstand sa side nito. Bakante ito maliban sa dalawang bagay. Ang kanyang wedding ring, ang 3 karat na solitaire diamond na binili niya para patahimikin ito matapos niyang makalimutan ang birthday nito 3 taon na ang nakalilipas. Nakapatong lang ito doon, malamig at kumikinang sa umaga. At sa tabi nito, isang makapal na Manila envelope. Naglakad si Mark patungo sa nightstand. Ang kanyang ngabinti ay parang mabigat, parang lumalakat sa semento. Kinuha niya muna ang singsing. Ramdam niyang magaan, walang kabuluhan. Inilagay niya ito sa kanyang bulsa. Kinuha niya ang envelope. Mabigat ito. Sa harap, sa elegantang cursive na sulat kamay ni Elena, may isang salita. Mark. Binuksan niya ito. Naglabas siya ng stek ng nga dokumento. Ang unang pahina ay hindi sulat kamay. Hindi ito tear-stained note na nagtatanong kung bakit o nagmamakaawang bumalik. Ito ay legal filing. Petition for dissolution of marriage. Petitioner. Elena Marie Sterling. Respondent. Mark Thomas Sterling. Tumawa si Mark. Isang tuyo at hindi makapaniwalang tunog. Nagpapatawa ka ba? Binuksan niya ang susunod na pahina. Kalakip ng divorce petition ay mga litrato. High resolution, timestamp, geotag na mga litrato. Napaupo si Mark sa kama. May litrato niya at ni Jessica sa dinner 3 linggo na ang nakalilipas. Litrato nila na pumapasok sa Shangri-La kagabi. Litrato nila na naghahalikan sa park malapit sa kanyang opisina. Ang timestamp ay presiso. Ang anggulo ay professional. Hindi ito kinuha ng isang solosong kaibigan gamit ang iPhone. Ang ito ay kinuha ng isang private investigator. Isang napakamahal na investigator. Paano? Pabulong na sabi ni Mark. Saan niya kinuha ang pambayad nito? Wala namang income si Elena. Binibigyan niya itong buwanang allowance. Generous, pro-track. Bawat credit card purchase nito ay may notification sa kanyang telepono. Siya ang may control sa finances. Siya ang may control sa mga account. Siya ang CFO. Alam niya kung nasaan ang bawat sentimo. Nagpatuloy siya sa pag-flip sa mga papel. Ang kanyang makamay ay nangangatok na ngayon. Sa ilalim nga litrato ay isang sulat. Ito ay nasa letterhead ngang Reynolds, Stone, and Associates. Natigilan si Mark. Ang Reynolds, Stone, and Associates ay hindi lang isang law firm. Ito ang law firm sa Makati para sa mga high-asset divorce cases. Sila ay mga pating. Sisingilin kang $1,000 kada oras para lang sagutin ang telepono. Binasa ni Mark ang sulat na pirmado ng isang Arthur Reynolds. Dear Mr. Sterling, please be advised na ako ang kinatawan ng iyong asawa, si Mrs. Elena Sterling, sa usapin ng iyong diborsyo. Sa oras na mabasa mo ito, si Mrs. Sterling ay umalis na sa marital residence sa 42 Forbes Park. Gaya ngang alam mo, ang titulong ari-arian na ito ay hawak ngang Sterling Family Trust. Gayunpaman, nais naming tawagin ang iyong atensyon sa Clause 14, Section B ng prenuptial agreement na pinirmahan mo 11 taon na ang nakalilipas. Kumunod ang note ni Mark. Ang prenup, naalala niya ito ng malinaw. Siya ang napumilit nito, siya ang rising star. Siya ang anak ng isang library archivist. Gusto niyang protektahan ang kanyang future assets. Pinapirma niya ito nang hindi man lang binabasa ni Elena. O kaya ay akala niya. Nagbatuloy siya sa pagbabasa. Ang infidelity clause na ipinasok sa kahilingan ng ama ng babae ay nagsasaad na sa kaganapan ng napatunayang adultery ng primary earner, lahat ng assets na nakuha sa panahon ng kasal, kabilang ang marital home, ay agad na ibabalik sa injured party. Higit pa rito,
ang vesting period para sa iyong shares sa Sterling Vance Architecture na technically ay hawak sa isang joint spousal trust para maiwasan ang tax liability ay na-trigger na. Tumigil sa pababasa si Mark. Umiikot ang silit. Ang amang ang babae, ang tatay ni Elena, ay isang nobody, isang tahimik na lalaki na humihitit ng pipe at nagbabasa ng libro. Namatay ito 5 taon na ang nakalilipas. Na mamadaling kinuha ni Mark ang kanyang telepono. Kailangan niya ang kanyang abogado. Kailangan niyang tawagan ang kanyang partner, si David Fence. Dial niya ang numero ni David. David, makinig ka. Nabaliw na si Elena. Nag-file siya nga diborsyo. May kung anong absurd. Na abogado siya. Mark. Ang boses ni David ay nagiyelo. Hindi ito ang boses ng kanyang college buddy at business partner. Ito ay boses ng isang taong nakikipag-usap sa isang estranghero. David, anong problema? Mark. Kailangan mong tingnan ang iyong email. Tapos na ang board sa isang emergency meeting. Meeting? Anong meeting? Alas 7 pa lang umaga. Nandun si Elena. Mark, nag-dial-in siya ng 5:00 AM. O dapat kong sabihin, ang kanyang abogado ang ginawa iyon. Ano ang kinalaman ni Elena sa board? Sigaw ni Mark habang naglalakad ng pabalik-balik sa silid. Siya ay housewife. Talagang hindi mo alam. Diba? Sabi ni David. Ang boses ay bumaba sa isang bulong. Talagang hindi mo tiningnan ang family history niya. Anak lang siya ng librarian. Ang tatay niya ay librarian pero ang nanay niya, Mark, ang maiden name ng nanay niya ay Vanderhoven. Ang pangalan ay tumama kay Mark na parang tren. Ang mga Vanderhoven, old money, railway money, ang uring pera na hindi nagpapakita ng logos, pero nagmamay-ari ng buong city blocks. Hindi niya sinabi sa akin. Utal ni Mark. Gusto niyang mahalin siya para sa kung sino siya, Mark. Sinabi niya sa amin iyon nung sinimulan namin ang kumpanya. Sa tingin mo ba bakit namin nakuha ang initial angel investment sa 10 taon na ang nakalilipas? Ang isa na naglunsat sa kumpanya, namutla si Mark. Iyon ay isang anonymous investor mula sa Cayman Islands. Iyon ay si Elena. Sabi ni David. Sinabi niya na siya ang nagmamay-ari ng 51% ng voting stock, Mark. Siya ang majority shareholder. Tahimik siya sa buong panahong ito. Pero ngayong umaga, hindi na siya tahimik. Napaluhot si Mark. Ang telepono ay nalaglag mula sa kanyang pawisang kamay. Siniba ka na niya, Mark, sabi ni David, ang boses ay napakaliit mula sa sahig. Effective immediately. Security ang naghihintay sa iyo sa opisina para linisin ang iyong mesa. Huwag ka nang pumunta rito. Nakatitik si Mark sa pader kung saan nakasabit dati ang painting. Nambabay siya sa kanyang asawa. Inisip niya na naglalaro siya ngang laro na hindi niya matatalo. Inisip niya na mahina ito. Inisip niya na tanga ito. Pero si Elena ay hindi lang siya iniwan. Binuda siya nito. At ang Manila envelope sa kama ay may higit pang mga pahina. Si Mark ay naupo sa dulong kama sa loob no ilang oras na pakiramdam. Niya ay ilang minuto lang. Ang revelation na ang kanyang tahimik at bookish na asawa ay ang majority shareholder ng kanyang kumpanya. Ang silent hand na nagpakain sa kanya ng kanyang tagumpay ay isang tableta na masyadong mapait para lunukin. Ngunit habang ang kanyang gamata ay bumabalik sa Manila envelope, napagtanto niya na ang horror ay hindi patapos. Marami pang nga papel. Huminto siya sa sulat ng termination, pero ang stek ay makapal. Ang kanyang makamay, na nangangatok ng hindi mapigilan, ay binaligtad ang susunod na pahina. Ito ay isang spreadsheet. Isang forensic accounting spreadsheet. Sa tuktok nakasulat. Unauthorized expenditures and misappropriation of company funds. 2022 to 2024. Nanuyo ang lalamunan ni Mark. Naramdaman niya ang parang phantom na humihigpit sa kanyang lig.
Mas mahigpit kaysa sa anumang kurbatang naisusuot niya. Maingat siya. O sa tingin niya, nung dinala niya si Jessica sa Cebu nung nakarang summer, in-expense niya ito bilang client development retreat. Nung binili niya kay Jessica ang Cartier bracelet, ibinaon niya ito sa ilalim ng office supplies and vendor gifting. Siya ang CFO. Siya ang nag-aapruba ngang ma-audit. Siya ang nagagalaw ngang manumero. Sino ang makakahuli sa kanya? Ang sagot ay nakatingin sa kanyang mukha. Elena. Ang spreadsheet ay nakakatakot, ang detalyado. Hindi lang nito nilista ang mga halaga. Nilista nito ang mga lokasyon, petsa, at ang tunay na kalikasan na expense na nakasulat sa pulang tinta. Item 142. Shangri-La Hotel Executive Suite. Petsa Oct 12. Halaga 40,200. Claimed. Client meeting with Davis Corp. Actual. Room service for 2. Champagne, spa treatment, female. Item 156. Rustans Makati. Petsanov 5. Halaga 8,500. Claimed. Holiday gifts for key partners. Actual. Designer handbag delivered to Jessica Miller's residence. Kinonsulta ni Mark ang listahan. May mga dosa ng entry, libu-libong dolyar. At sa ibaba ang dokumento, isang kabuwang halaga ang nakabilog sa makapal na pulang marker. 420,000 pesos. Sa ilalim ng numero ay isang photocopy ng legal statute. Wire fraud and embezzlement. Ipakukulong niya ako. Pabulong na sabi ni Mark sa bakanteng silid. Hindi lang siya nagdidiborsyo. Ipapademanda niya ako. Madaling bumangon siya sa kama. Kailangan niya ng cash ngayon din. Kung papunta na sila para sa kanya, kung ang nga abogado ng kumpanya ay gumagawa ng criminal complaint, kailangan niyang makalabas ang bansa. Kailangan niya na abogado na hindi sa court sa mga venahon. Nekpenik siya sa paghahanap ng wallet at hinugot ang kanyang Black Amex, ang card na walang limit, ang card na nagpaparamdam sa kanya na parang Diyos sa bawat restoran sa Makati. Kinuha niya ang phone at dinidial ang numero sa likod ng card para sa concierge service. Kailangan niya ng flight sa Zurich. May maliit siyang account doon. Isa na itinayo niya taon na ang nakalilipas bago niya nakilala si Elena. Hindi ito marami. Siguro mga chinchizech, 0, pero sapat na para magsimulang tumakas. Welcome to American Express Platinum Concierge, sabi ng smooth automated voice. Please hold for a representative. Naklakat-lakat si Mark sa silid, pinakpapavisan. Sumakot ka. Sumakot ka. Mr. Sterling? Isang boses ng tao. Magalang pero strained. This is Sarah. How can I help you? Sarah. Hi. Kailangan ko ng one-way ticket sa Zurich. First class. Paalis ng NAIA. Sa lalong madaling panahon ngayon. Ngayon na. May pahinto. Isang mahabang hindi komportableng katahimikan na napuno ngang tunong pag-click ng keyboard. I'm sorry, Mr. Sterling, sabi ni Sarah. Ang boses ay bumabangang isang octave. Hindi ko maproseso ang transaksyong iyan? Anong ibig mong sabihin na hindi maproseso? Flight lang yan. I charge mo. Sir, ang account mo ay na-flag. Na-flag ba na sa ano? Fraud? Ako ito. Ina-authorize ko. Hindi sir. Hindi ito fraud flag. Ang account ay suspended per a court order na natanggap ngayong umaga tungkol sa assets ng Sterling Marital Trust. Binaba ni Mark ang telepono. Hindi siya nag-goodbye. Inihulog lang niya ang phone sa plush na carpet. Na-freeze nila ako. Wala siyang cash. Mayroon lang siyang 200 pesos sa kanyang wallet. Tumakbo siya sa wall safe sa likod ng painting sa closet. Ang painting na wala na dun. Inikot niya ang dial. Kaliwa 42, kanan 10, kaliwa 33, bumukas ang safe. Bakante.
Siyempre, si Elena ang nagpapaalala sa kanya na palitan ang baterya ng safe lock bawat taon. Alam nito ang combination. Sa loob ng safe, kung saan karaniwang inilalagay ang stock ng emergency cash at ang kanyang passport, mayroon lang isang post-it note. It's with your lawyer. Kinuha niya ang kanyang passport. Nagpakawala si Mark ng ungol ng frustrasyon, sinipa ang mabigat na aparador. Ang sakit ay gumapang sa kanyang paa, pero ang pisikal na sakit ay mas mabuti kaysa sa mga pader na sumasara sa kanyang isipan. Nakulong siya sa sarili niyang bahay, sa sarili niyang buhay. Teka, si Jessica. Hindi pa alam ni Jessica. Inisip ni Jessica na siya ang makapangyarihang CFO, at si Jessica ay may apartment sa siyudad. Maliit na lugar. Oh, pero isang lugar para magtago. At binilhan niya itong maraming alahas. Kung gipit na gipit, maari nilang isanla ang diamond necklace na ibinigay niya noong nakaraang Pasko. Iyon ay nakakahalaga ng hindi bababa sa 20,000. Kailangan niyang makapunta kay Jessica. Kailangan niyang ayusin ito. Sasabihin niya kung ano. Na ito ay isang pagkakamali. Na si Elena ay isang psycho-vindictive ex. Oh, gagana iyon. Galit si Jessica kay Elena. Kakampi si Jessica sa kanya. Kinuha niya ang kanyang bag. Kailangan niyang umalis bago dumating ang pulis. Tumakbo siya pababang ang hagdan. Binalewala ang multong katahimikan ng bahay at naglakat ng mabilis patungo sa driveway. Sumakay siya sa Porsche. Pinindot niya ang start button. Ang makina ay nag-sputter at namatay. Pinindot niya uli. Click. 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 Ang dashboard ay nagilaw ng mensahe. Remote immobilization active. Contact dealer. Hindi. Hinampas ni Mark ang manibela. Hindi. 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 Ang kotse ay nakali sa pamamagitan ng kumpanya, sa pamamagitan ng Sterling Vance Architecture. Si David Vance. O mas mabuti, si Elena ay nabrik ang kanyang kotse remotely. Naupo si Mark sa leather seat ng $150,000 na kotse na ang gayon ay wala nang silbi kaysa sa isang paperweight. Tumingin siya sa labas ng windshield. Sa maulap na langit. Stranded siya sa suburbia. Walang kotse, walang credit cards, walang passport, at ang mga pulis ay malamang na nasa daan na. Tiningnan niya ang kanyang phone, isang bar na lang ang baterya. Daindial niya si Jessica. Sinagot ni Jessica sa ikalawang ring. Mark, ang boses nito ay mukhang nainis. Akala ko uuwi ka para mag-playhouse kasama ang wife. Bakit ka tumatawag? Risky ito. Jess, makinig ka, sabi ni Mark, sinusubukang alisin ang penik sa kanyang boses at nabigo ng malubha. May nangyari? Elena, alam niya ang lahat. Nag-file siya na, diborsyo. Pinalayas niya ako. Wow, sabi ni Jessica. So, free ka na. Maganda yun? Di ba? Sabi mo gusto mo siyang iwan. Oh, eksakto. Free na ako, sabi ni Mark, kapit sa narrative. Pero makinig ka, babe, magulo ito. Sinusubukan niyang i-freeze ang account ko. Masyado siyang vindictive. Kailangan kong matutuluyan ngang ilang araw habang inaayos nga abogado ko ito. Papunta ako sa lugar mo. May mahabang katahimikan sa kabilang linya. Maliit ang lugar ko. Mark, sabi ni Jessica ng mabagal. Sandali lang, isang gabi o dalawa. Look, babawi ako sa iyo. Kapag naayos ang diborsyo, makukuha ko ang half ng assets. Millions ito, Jess. Pwede tayong pumunta sa Paris. Pwede nating kunin yung loft sa BGC na gusto mo. Ang half ng assets mo. Inulit ni Jessica. Akala ko sabi mo, may prenup siya. Meron. Pero look, komplikado ito. Kailangan ko lang natawagan mo ako ng Grab. Ang kotse ko ay may mechanical issues. Mark. Ang boses ni Jessica ay biglang napatalim. Tinitingnan ko ang company email ko ngayon.
Nanlamig ang tiyan ni Mark. Ano? Nasa trabaho ka? Yeah. Maga akong pumapasok. Lahat ay nakbubulungan. At nakatanggap lang kami ng company-wide memo mula sa HR. Ano ang sabi? Pabulong na tanong ni Mark. Sabi nito, basa ni Jessica. Ang boses ay malamig at detalyado. Na si Mark Sterling ay inalis sa kanyang duties bilang CFO effective immediately dahil sa gross misconduct at financial irregularities. Sabi nito, hindi tayo pwedeng makipag-usap sa iyo. Sabi nito ang security ay may litrato mo sa front desk. Jess. Corporate talk lang yan. Sinusubukan nila akong takutin. Ako ang bumuong kumpanyang yun. Sabi rin nito, pagpapatuloy niya, binalewala siya na ang kumpanya ay nagsasagawa ng internal audit ng lahat ng expenses na inapruba mo, Mark. Nilagay mo ba ang rent ng apartment ko sa corporate card? Naghesitate si Mark. I categorized ko ito bilang housing stipend para sa junior talent retention. Gago ka? Sigaw nito. Hahabulin nila ako. Papabayarin nila ako. Wala akong ganyang kalaking pera. Jess, kumalma ka. Ayusin natin yan. Kailangan ko lang. Kailangan mong ano? Wala ka ng pera, Mark. Siniba ka na. Malamang makukulong ka pa. Sa akin ka na lang. Mahal natin ang isa't isa. Tandaan mo? Sabi mo ako lang ang lalaking nakakintindi sa'yo. Mahal ko ang lifestyle, Mark. Singhal nito. Mahal ko ang gadiner at regalo at ang katotohanan na gagawin mo akong manager. Hindi ako nag-sign up para dalawin ka sa kulungan. Hindi ako nag-sign up para maging mahirap. Jessica, please. Wala na akong ibang mapupuntahan. Huwag kang pumunta rito, sabi nito. Kung pupunta ka rito, tatawag akong pulis. Hindi ako pwedeng makita na kasama ka. May karir akong dapat isipin. Dahil dalit ko na ang number mo, huwag mo na akong tatawagan uli. Lika. Nakatitik si Mark sa phone. Ang screen ay naging itim, lobat na. Naupo siya sa tahimik na kotse. Ang katahimikan ng mga subdivision ay sumasakal sa kanya. Ang irony ay hindi nawala sa kanya. Ipinagpalit niya ang isang tapat na asawa para sa isang mersenaryo. At nung naubos ang pera, ginawang mersenaryo ang ginagawang nga mersenaryo, lumipat siyang kampo para iligtas ang sarili. Mag-isa siya. Totoong mag-isa. Pero hindi siya pwedeng manatili rito. Kailangan niyang gumalaw. Lumabas siya sa Porsche at nagsimulang maglakad. Hinihila ang kanyang overnight bag. Ang magulong ay lumalagutok sa asphalt. Naabot niya ang dulo ng driveway at tumingin sa kaliwa, tapos sa kanan. Hindi man lang niya alam kung nasaan ang train station. Lagi siyang nagmamaneho o may car service. Nagsimula siyang maglakad patungo sa town center. Isang 3 milyang lakaran sa Italian leather loafers na kumakapit sa kanyang nga daliri. Habang naglalakad siya, isang itim na SUV na may tinted windows ang dumaan sa kanya, patungo sa kanyang bahay. Hindi ito bumagal. Tumingin si Mark para panurin ito. Lumiko ito sa kanyang driveway. Pangalawang SUV ang sumunod. Pagkatapos, isang police cruiser. Ang puso ni Mark ay humahampas. Papunta sila sa bahay. Nagtago siya sa likod ng malaking puno sa damuhan ng kapitbahay. Pinapanood ito mula sa malayo. Ang sasakyan ay huminto sa harap ng kanyang bahay. Bumukas ang mapinto. Una, 2 uniformed officers ang lumabas. Pagkatapos, isang lalaking naka-sharp na gray suit. Si Arthur Reynolds, ang pating na abogado. At pagkatapos, mula sa likod ng unang SUV, isang babae ang lumabas. Si Elena. Napasinghap si Mark. Iba ang hitsura niya. Hindi siya nakasuot na floral cardigans o sensible na slacks
na karaniwan niyang sinusuot sa paligid niya. Naka-tailored black power suit siya, takong na kumakalampag sa pavement, at dark sunglasses. Mukha siyang mas matangkat. Mukha siyang CEO, nakatayo siya sa tabing kotse, nakatingin sa bahay. Hindi siya mukhang malungkot. Hindi siya mukhang isang nagdadalamhating asawa. Mukha siyang architect na nag-inspeksyon sa demolition site. Naramdaman ni Mark ang surga ng galit. Bahay niya iyon. Pinagtatawanan siya nito. Nakalimutan niya ang nga pulis. Nakalimutan niya ang restraining orders. Nakalimutan niya ang kulong. Gusto lang niyang sumigaw sa kanya. Gusto niyang saktan siya sa paraan na sinasaktan siya nito. Binagsak niya ang kanyang bag at tumakbo pabalik sa driveway. Elena! Sigaw niya. Elena! Ang mga police officer ay lumingon agad. Ang makamay ay bumababa sa kanilang holsters. Si Arthur Reynolds ay hindi natinag. Inayos lang niya ang kanyang salamin. Lumingon si Elena ng dahan-dahan. Tinanggal niya ang kanyang sunglasses. Ang nga mata niya ay tuyo. Sila ay malamig, matigas na bato. Huminto ka diyan. Sigaw isa sa mga officer. Humaharang sa pagitan ni Mark at Elena. Huminto si Mark, humihingal, ang kanyang dibdib ay umaangat. 50 talampakan ang layo niya rito. Mangkukulam. Sigaw ni Mark, plano mo ito. Niloko mo ako. Tinitigan siya ni Elena. Hindi ito sumigaw pabalik. Hindi ito umiyak. Itinagilit lang niya ang kanyang ulo ng bahagya na parang nagmamasit ng insekto sa ilalim ng microscope. Hindi kita niloko, Mark, sabi niya. Ang boses niya ay kalmado, malinaw, at umaabot sa distansya ng walang kahirap-hirap. Hinayaan lang kita na maging ikaw. Ikaw ang gumawa ng iba. Ako ang bumuo sa iyo. Sigaw ni Mark, desperadong bawiin ang kapangyarihan. Ako ang nag-manage ng pera. Inalagaan kita. Wala kang iba kundi anak ng librarian bago kita pinakasalan. Tumawa si Elena. Isang tunay na tawa, pero kulang ito sa init. Mark, sabi niya, ang awa ay tumutulo sa kanyang boses. Ang pamilya ko ang nagtayo ang library. Ang pamilya ko ang nagtayong bangko na pinagtrabahuhan mo dati. Hindi ko kailangan na alagaan mo ako. Kailangan kong partner. Pero masyado kang abala sa pagiging big man para mapansin kung sino ang tunay mong asawa. Tumingin siya sa abogado. Arthur, ibigay mo sa kanya ang bag. Inabot ni Arthur Reynolds ang kotse at naglabas ng maliit na plastic grocery bag. Itinapon niya ito sa driveway. Lumapag ito sa gitna nila. Ano yan? Singhal ni Mark. Ang nga damit mo, sabi ni Elena. Ang nga iniwan mo sa dry cleaners nung nakaraang linggo at ang iyong phone charger. Hindi ako walang puso. Gusto ko ang bahay ko, Elena. Hindi mo ako pwedeng palayasin lang. Sa toto lang. Sumingit si Arthur Reynolds, ang boses ay smooth at madulas. Pwede. Ang deed transfer ay na-record electronically ang 9 a.m. Ikaw ay kasalukuyang nagde-trespass sa private property. Trespassing? Nautal na sabi ni Mark. Tumango si Arthur sa pulis. Humakbang ang pulis. Mr. Sterling, kailangan mong umalis sa premises agad o arestuhin ka namin para sa criminal trespass at disturbing the peace. Tumingin si Mark kay Elena. Hinanap niya ang anumang bahagi na. Babae na dati ay humihimas sa kanyang likod kapag siya ay may headache. Hinanap niya ang babae na nagluluto ng sopas. Wala na ito. O baka naman hindi talaga ito nag-exist. Baka ang bersyon na iyon ni Elena ay isang salamin na hawak niya para ay reflect ang gusto niyang makita. Elena! Please! Nag-crack ang boses ni Mark. Napatanto niya na hindi gumagana ang galit. Sinubukan niyang makmakawa. Wala na akong mapupuntahan? Ang cards ko ay hindi gumagana. Pinalayas ako ni Jessica. Wala na ako. Tumingin si Elena sa kanya. Sa isang segundo, lumambot ang kanyang ekspresyon.
Nakaramdam si Mark ng spark ng pag-asa. May freedom ka, Mark? Sabi niya ng malambot. Iyon ang gusto mo, di ba? Ang makalaya sa boring na asawa. Ang mabuhay ngang high life. Isinuot niya uli ang kanyang sunglasses. Go life it. Tinalikuran niya ito at naglakad papasok sa bahay, ang kanyang bahay, at isinara ang mabigat na pinto. Ang tunog ng kandado ay umaling-aungaw na parang putok ng baril. Nakatayo lang si Mark Roon, ang plastic bag ng dry cleaning sa kanyang panan. Move along, sir. Sabi ng officer. Ang kamay ay nasa kanyang baton. Kinuha ni Mark ang plastic bag. Kinuha niya ang kanyang overnight bag at tumalikod siya. Naglakad siya pababa ng driveway. Lampas sa mga manicured hedges na dati ay pinuputol niya. Lampas sa mailbox na may panggalan pa niya. Nabuot niya ang kalsada. Ang ulan ay nagsimulang pumatak uli. Malamig, matigas na ulan. Nagsimula siyang maglakad. Hindi niya alam kung saan. Alam lang niya na naglalakad siya palayo sa buhay na sinira niya. Ang ulan ay bumubuhos na ngayon. Binasa nito ang kanyang custom Italian suite, isang $3,000 na damit na sira na ngayon dahil sa putik at tubig. Isang oras na siyang naglalakad. Napatpat siya sa downtown area ng Makati. Mukha siyang taong galing sa mental. Ang buhok niya ay nakadikit sa kanyang noo. Ang kanyang sapatos ay squelching. At hinihila niya ang isang maleta at bag ng dry cleaning. Ang mataw sa kalsada. Mataong dati ay tinatangwan niya sa country club. Ay umiwas para hindi siya mabangga. Tumitingin sa kanya ng may halong pandidiri at takot. Hindi nila siya nakilala. Sa kanila, isa lang siyang palaboy. Huminto siya sa harap ng isang bangko. Hindi ang kanyang bangko, isang generic na chain bank. Kailangan niyang mag-isip. Pumasok siya sa vestibule para makaiwas sa ulan. Naupo siya sa sahig, sumasandal sa ATM machine. Pagod na pagod siya. Tiningnan niya ang plastic bag na ibinigay ni Elena. Sa loop na kabalot sa dry cleaning plastic ay ang kanyang gray blazer. Chinik niya ang nga bulsa. Wala. Teka, ang inside breast pocket. May naramdaman siyang pirasong papel. Kinuha niya ito. Ito ay isang sulat kamay. Mark, alam ko na hindi mo binasa ang prenup at alam ko na hindi mo binasa ang bylaws ng kumpanya. Kung binasa mo, alam mo sana na may golden parachute clause para sa mga executive kahit sinibak dahil sa cost. Hindi ito marami, pero sapat na para hindi ka tumira sa kalsada. Nag-deposit ako NG 5,000 pesos sa isang prepaid debit card. Nasa bulsa ito. Gamitin mo para makakuha NG abogado o therapist. I suggest the latter. Humukay ng mas malalim si Mark sa bulsa. Nandun nga, isang generic na Visa gift card. 5,000 pesos. Kahapon, gumastos siya ng 5,000 sa isang boteng wine sa dinner. Ngayon, iyon na ang kanyang buong net worth. Tinitigan niya ang car. Dapat niya itong punitin, dapat niya itong itapon sa basurahan dahil sa pride. Pinapakitaan siya nito ngang awa. Nagtatapon ito ngang barya sa kanya. Pero kumalam ang kanyang tiyan. Hindi pa siya kumakain mula nung nakaraang gabi. At siya ay giniginaw. Napakalamig. Kinuha niya ang car sa kanyang dibdib. Hindi siya bibiling ang therapist. Hindi siya kukuha abogado. Ang 5,000 ay hindi sapat para sa 10 minuto isang disenteng abogado. Kailangan niyang plano. Kailangan niyang gumanti. Akala ni Elena ay nanalo na siya. Akala niya ay naneuter na siya nito. Akala niya ay maglalaho na lang siya sa kahirapan at obscurity. Mali siya. Si Max Sterling ay isang numbersman. Siya ay strategist. Binuo niya ang kumpanyang iyon gaya ng PEC fund ni Elena rito. Alam niya kung saan nakabaon ang nga bangkay. Alam niya ang tax loophole na ginamit nila. Kung babagsak siya, dadalhin niya ang buong barko kasama niya.
Tumayo siya. Ang kanyang resolve ay tumitigas. Ang desperasyon ay napalitan ng malamig, nag-aapoy na galit. Lumabas siya ng bangko at pumunta sa isang cheap na internet cafe sa kabilang kalsada. Nagbayad siya para sa 1 oras na computer time. Pinatuno niya ang kanyang nga daliri. Hindi siya makaka-access sa mga server ng kumpanya. Nakalok siya ni David. Pero si Mark ay may memorya na parang bakal. Alam niya ang mga account number ng mga offshore holding company. Alam niya ang mga shell corporation sa Panama na ginamit nila para i-minimize ang tax liability. Hindi niya mananakaw ang pera. Hindi niya kaya, pero pwede niya itong ilantad. Binuksan niya ang browser at hinanap ang contact information ng whistleblower office. Tapos ay hinanap niya ang email address ng desk ng mga investigative reporter sa pahayagan. Gusto mong gira? Elena, bulong ni Matt. Ang kanyang nga daliri ay nakalutang sa keyboard. Tingnan natin kung paano mo magugustuhan kapag alam ng mundo na ang Saintly van der Hoven Heiress ay nagpapatakbo ng tax evasion scheme. Nagsimula siyang magtipe. Ang isang motel sa labas ng lungsod ay amoy sigarilyo at industrial cleaner. Malayo ito sa Shangri-La. Pero iyon lang ang kaya ni Mark. Naupo siya sa lumpin na kutson. Ang glow ng computer screen ang nag-ilaw sa kanyang mukha. Nagawa niya. Ginugol niya ang huling 3 oras sa pagbuwangang pinaka-destructive na email sa kanyang buhay. Nag-attach siya ng detailed memorandum na nagpapaliwanag kung paano ginamit ng Sterling Vance Architecture ang serye ng shell companies para ilipat ang profits at maiwasan ang corporate tax. Pinanggalanan niya ang mga kumpanya, Apex Holdings, Blue Sky Ventures, Ironclad Trust. Alam niya ang codes. Alam niya ang routing numbers. Alam niya ang lahat dahil siya ang nag-design ng system. Pinindot niya ang send. Ang email ay pumunta sa Beer Whistleblower Office at sa investigative desk ng pahayagan. Sumandal si Mark, isang twisted na ngiti sa kanyang mukha. Checkmate, Elena. Binuksan niya ang beer mula sa vending machine na binili niya gamit ang huling barya niya. Inisip niya ang eksena bukas ng umaga. Mga ahente ng NBI na nagra-ride sa mansion. Si Elena na kinakaladkad palabas na nakaposas, ang headline na nagsisigo ng Van der Hoven involved in massive tax fraud. Kung siya ang babagsak dahil sa embezzlement, babagsak din ito dahil sa tax evasion. At ang ganda roon bilang whistleblower, baka makakuha siya ng immunity, baka makakuha pa siya ng percentage ng na-recover na taxes. Makakaalis siya ng may milyon-milyon at makikita itong wasak. Nakapagpahinga siya sa unang pagkakataon sa loop ngang 24 oras, gatong ngang nakalalasing na alak ngang paghihiganti. Kinabukasan, gumising si Mark ng 10:00. Kinuha niya ang kanyang phone, na chini-arch niya gamit ang code na ibinalik ni Elena ng buong kabaitan, at ni-refresh ang kanyang email. May reply mula sa pahayagan. Tumalon ang kanyang puso. Interesado sila. Gusto nila ng interview. Binuksan niya ang email. Dear Mr. Sterling, salamat sa iyong tip tungkol sa Sterling Vance Architecture. Gayunpaman, tinatanggihan namin ang pekpursueeng istoryang ito. Ang mga financial structure na inilarawan mo, Apex Holdings, Blue Sky Ventures, ay matter of public record na. Ang Sterling Vance Architecture ay nagdaos ng press conference 3 araw na ang nakalilipas na nag-anunsyo ng voluntary audit at restructuring ng mas specific entities na ito. Ang kumpanya ay sumang-ayon na sa settlement sa beer tungkol sa past irregularities citing mismanagement ng dating executive leadership. Higit pa rito, nakatanggap kami ng cheese and desist tungkol sa iyong communication dahil ang madokumentong ibinigay mo ay lumilitaw na privilege company data na ninakaw noong ikaw ay si Bakin. Hindi na kami makikipag-ugnayan sa iyo. Nakatitik si Max sa screen. Nanlamig ang kanyang dugo. 3 araw na ang nakalilipas. Plano na ito ni Elena sa loop nga linggo. Alam nito ang tungkol sa offshore accounts. Siyempre,
Alam nito, siya ang majority shareholder. Pero hindi lang ito nalaman nito. Proactively itong nag-report. Pumunta ito sa BIR bago siya sibakin. Binuo nito ang narrative. May nakita kaming irregularities na sanhi ng aming CFO. Inaayos namin ito at binabayaran namin ang dapat naming bayaran. Sa paggawa niyon, tinanggalan nito si Mark ng whistleblower status. Hindi siya nagbubunyag ng sikretong krimen. Nakumpisa lang siya sa sarili niyang gawa pagkatapos ng katotohanan. At ang phrase, na mismanagement by former executive leadership. Binasa ni Ja uli ang email. Hindi ni Ja ito nailantad. Ibinigay lang ni Ja sa mga autoridad ang pirmadong confession na si Ja ang mayalam, NG intimate details, NG illegal scheme. Kinoroborahan lang niya ang kwento nito na siya ang mastermind sa tax avoidance. May kumatok sa pintong motel. Napatalon si Mark. Sino yan? Room service? Boses ang tumawag. Hindi ako nag-order ng room service. Mr. Sterling. Isang ibang boses. Mas malalim. Authoritative. Ito si Agent Reyes ng NBI. May warrant kami para sa iyong aresto. Nakmadaling pumunta si Mark sa bintana. Dalawang itim na sedan ang nakaparada sa lot. Hinaharangan ang view niya sa highway. Tiningnan niya ang pinto ng banyo. Pwede ba siyang magtago? Hindi. Tiningnan niya ang computer. Ang ebidensya ang kanyang tip ay nandun mismo sa screen. Naglakat siya sa pinto. Ang kanyang gabinti ay parang jelly. Binuksan niya ito. Si Agent Reyes ay isang matangkat na lalaki na may mukhang parang inukit na granito. Itinaas niya ang kanyang badge. Sa likod niya ay 2 pulis. Mark Thomas Sterling, sabi ng ahente. Ikaw ay inaresto para sa wire fraud, embezzlement, at conspiracy to defraud the government of the Philippines. Ako ang whistleblower. Nautal na sabi ni Mark. Ipinadala ko ang email. Ngumisi si Agent Reyes. Alam namin, nakakuha kami ng kopya. Salamat sa roadmap, Mark. Tugmang-tugma sa mga dokumentong ibinigay sa amin ni Mrs. Sterling. Maliban sa iyo ay may digital signature mo sa creation dates. Pinihit nila siya. Ang posas ay kumlik. Mahigpit, malamig. Habang inilalabas nila siya sa kotse, nakita ni Mark ang isang figura na nakatayo sa kabilang kalye, pinapanood mula sa safety ng patio ng isang coffee shop, hindi si Elena. Hindi magsasayang si Elena ng oras para panurin siyang maresto. Si Jessica. Naka-oversized sunglasses siya at may hawak na latte. Pinanood niya siyang isakay sa likod ng cruiser. Hindi siya mukhang malungkot. Mukha siyang taong nakaiwas sa bala at pinapanood ito na tumama sa ibang tao. Habang papaalis ang kotse, nakita niyang kinuha ni Jessica ang kanyang phone at tumawag. Malamang sa bagong boss o abogado o bagong boyfriend. Si Mark Sterling, ang lalaking nakakalang kontrolado niya ang mundo, ay naupo sa likod ng church patungo sa isang federal indictment na pagtatanto na hindi siya naging player. Siya ay palaging paon lang. Oh, true. 5 taon ang nakalipas, ang kafeterya sa federal na kulungan sa Muntinlupa ay maingay, amoy pinakuluang repolyo at disinfektante. Nakaupo si Mark sa sulok na mesa, kinakain ang tray ng maligamgam na meatloaf. Mukha siyang matanda. Ang kanyang buhok, na dati ay perpekto ang pagkakastyle, ay manipis na at gray. Ang mayabang na panga ay wala na. Napalitan ng permanenteng sak ng resignation. Hindi na siya ang Wolf of Wall Street. Siya ay, in mate, Dortukuz ikis sa Ferbir. Kumuha siyang plea deal, 5 taon para sa embezzlement at fraud. May 6 na buwan na lang siya. Ibaba ang kanyang ulo. Ginagawa ang kanyang trabaho sa library ng kulungan. Nag-ayos ng libro. Ironics. Talaga. Kinamumuhian niya ang tatay ni Elena dahil sa pagiging librarian, at ngayon iyon na lang ang napapanatili sa kanyang matino. Isang batang inmate,
Isang bata na ang pangalan ay Leo na nakulong dahil sa hacking. Ang umupo sa harap niya. May kontraban na tablet si Leo. Isang maliit na device na ipinasok ng gwardiya. Hey Mark! Bulong ni Leo. Tingnan mo ito. Hindi ba to ang ex mo? Tumingin si Mark. Ang kanyang nga mata ay pagod. Ayaw niyang tumingin, pero hindi niya mapigilan. Itinagilit ni Leo ang screen. Isang video sa YouTube. Headline: Sterling Van's Architecture Unveils Revolutionary Green City Project in Singapore. Sa screen, nakatayo sa podium sa harap ng isang kumikinang na futuristic model ay si Elena. Mukha siyang kahanga-hanga. Nakaputing suit na nagpapakita ng kapangyarihan at biyaya. Ang buhok niya ay gupit na syarbop. Mukha siyang 10 taon na mas bata kaysa nung huli niya itong nakita. Nakatayo sa tabi niya ay isang lalaki. Matangkad, distinguished, may salt and pepper na buhok at mabait na ngiti. Ang kamay niya ay nasa maliit na bahagi ng likod nito. Produktibo, suportibo, mapawmahal. Sino yung lalaki? Tanong ni Leo. Si David yan, bulong ni Mark. Ang dati kong partner. Damn! Tumawa si Leo. Nakuha niya ang kumpanya at nakuha ang partner. Cold man? Ang reporter sa screen ay nagtanong kay Elena. Mrs. Vance, pasensya na, Miss Van der Hoeven na pala ang gamit mo. Ang proyektong ito ay projected na kumita ng higit sa 1 bilyon sa unang quarter. Paano mo na turn around ang kumpanya pagkatapos na, skandal 5 taon na ang nakalilipas? Lumapit si Mark. Kailangan niyang marinig ito. Kailangan niyang marinig na banggitin siya nito. Kailangan niyang malaman na mahalaga pa rin siya kahit bilang kontrabida. Ngumiti si Elena sa kamera, ang kanyang mata ay umikot sa sulok. Katapatan, sabi niya ng simple. Inalis namin ang nabubulok. Yuminto kami sa pag-focus sa short-term profits at nagsimulang mag-focus sa legacy. At mayroon akong mahusay na team na naniwala sa vision nung madilim ang lahat. Tumingin siya kay David at nagbahagi sila ng tunay at profound na koneksyon. At idinagdag niya, tumitingin uli sa kamera. Natutunan ko na minsan kailangan mong pakawalan ang bagay na nagpapabigat sa iyo para tunay na makalipat. Hindi niya binanggit ang pangalan nito. Hindi niya sinabi na ang dati kong asawa. Hindi niya man lang kinilala ang pag-iral nito. Sa kanya, hindi ito kontrabida. Hindi ito monster. Siya ay nabubulok lang. Isang bagay na kailangang tanggalin at itapon para tumubo ang malusok na tissue. Hinila ni Leo ang tablet. Brutal. Hindi man lang nabanggit ang pangalan mo. Nakatitik si Mark sa kanyang meatloaf. Iyon ang tunay na parusa. Hindi ang selda. Hindi ang pakawala ng pera. Iyon ay ang irrelevance. Ginugol niya ang kanyang buong buhay na despradong maging importante. Nambabay siya dahil gusto niyang maramdamang ninanais siya. Naknakaw siya dahil gusto niyang maramdamang makapangyarihan siya. Nagsinungaling siya dahil gusto niyang bumuong realidad kung saan siya ang hari. At sa huli wala siya. Isang footnote sa success story nito. Isang cautionary tale sa compliance seminar. Okay ka lang, Mark? Tanong ni Leo. Kinuha ni Mark ang plastik na tinidor. Ang kanyang kamay ay hindi na nangangatok, ang galit ay wala na, ang pag-asa ay wala na. Lahat ng natira ay ang malungkot, gray na realidad ng kama na ginawa niya. Okay lang ako. Leo, sabi ni Mark nang mahina. Tinapos ko lang ang lunch ko. Tumunog ang bell. Tapos na ang lunch. Tumayo si Mark. Kiniskis ang kanyang tray sa basurahan at pumila para makaon. 1, 2, 3. Isa lang siyang numero. Sa labas kang pader ng kulungan, ang mundo ay patuloy na umiikot. Si Elena ay nagtatayo ngang lungsod. Si David ay bumubuang ang buhay kasama ang babaeng mahal niya. Si Jessica ay malamang na nangungutya ngang ibang lalaki sa ibang siyudad. At si Mark Sterling ay naglakad pabalik sa kanyang selda. Ang mabigat na bakal na pinto ay nagsara ng may tunok na hindi na nakakatakot,
kundi simple na final. Ang kwento ni Max Sterling ay isang brutal na paalala na ang damo ay hindi laging mas berde sa kabilang bakod. Minsan ito ay astroturf lang na tumatakip sa isang sinkhole. Nasa kanya na ang lahat. Isang tapat na asawa, isang makapangyarihang karir, at isang magandang bahay. Pero ang kanyang kayabangan ay nagbulag sa kanya sa tunay na halaga ng kanyang pag-ari. Inakala niyang ang kabaitan ni Elena ay kahinaan at ang katahimikan nito ay kamangmangan. Natutunan niya ng huli na ang pinakatahimik na tao sa silid ang madalas na may hawak nga masusi. Hindi lang nakaligtas si Elena sa pagtataksil nito. Ginamit niya ito bilang gatong para umakyat sa kanyang tunay na potensyal, na nagpapatunay na ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi ang paksigaw o pakikipaglaban. Ito ay ang peg drive, nang wala ang taong pumipigil sa iyo. Ang pagbagsak ni Mark ay hindi sanhingang malas. Ito ay ang inevitable compound interest ng sarili niyang mga kasinunggalingan.